Hello and welcome to your podcast for everything health and wellness. I am Dex Makalintal, your doctor next door, and this is the sixth episode of Doctor's Notes. Yon, last June 22, we aired the pilot episode of Doctor Next Door. So yung Doctor Next Door po ay yung medical documentary show ko sa 1PH that airs every Saturday at 11:30 a.m. But right now, we are on season break and airing replays, but you can watch our past episodes on my YouTube channel, and yung mga snippets makikita niyan sa aking Facebook, sa TikTok, sa Instagram. And I want to dedicate this episode for this TV show, which is my brainchild and passion project. Balikan natin yung ilang mga memorable episodes ng show na to. And if you are new in this podcast, please follow, subscribe, and rate us 5 stars. Lalo na kung may napupulot kayong kaunting kaalaman na nakakatulong sa kalusugan ninyo. So let's go. First, let's talk about what this show is about and how its concept was born. So bale, ang kwento kasi nito, ang konsepto kasi nito ay yung doktor dapat hindi nakaka-intimidate. Yung doktor dapat malalapitan mo lang. Yung doktor masasabihan mo ng kung ano ang iyong kagustuhang sabihin sa kanya na sa tingin mo ay nakakaapekto sa kalusugan mo. To the point na parang kaibigan mo lang siya o parang kapitbahay mo lang siya na kumbaga, sabi nga natin yung mga kapitbahay natin, nakakamarites natin, parang ganyan. Pero yung doktor, dapat ganun din. Dapat ganun din yung pagturing mo sa kanila kapag nagbibigay ka ng impormasyon tungkol sa nararamdaman mo. Kasi, katotohanan, yung history and physical examination po ng mga doktor kapag inaalam namin kung anong kaso ng mga sakit ninyo, ay magbibigay sa atin ng 80% chance na tama yung diagnosis natin. Kasi kumbaga para lamang kami mga teachers na mamarkahan lang namin yung mga binibigay nyo sa amin. At itong mga markang ito, kayo din yung nagbibigay sa amin. Di ba? Lagi siya sabi sa mga teachers natin. So anyway, noong lumapit din sa akin ang pagkakataon na bumuo ng isang show together with Signal, ito na. So ang nangyari was, tiningnan namin kung possible ba na gumawa ng documentary pero medical or purely medical lang. May mga mapapanood kayo ng mga medical na documentaries din na pero episode lang siya or theme lang siya nung episode na yon. Pero this one, it's a whole season of medical documentary. Para nang sa ganoon, we want to share to you the hopes, the fears, the struggles of real patients, and we want to share to you na yung disease, sakit lang siya. Pero meron pa rin tinatawag na illness o yung experience ng pasyente doon sa sakit nila. Halimbawa, meron diabetes. Ano ba yung nararamdaman niya? Pero ano yung naidudulot nito o ano yung karanasan niya doon sa sakit niya na yun? That is what we call as the illness. So, we don't just dwell on giving information, no, na halimbawa, ano ang diabetes? Alam nyo na yan Ano ang mga symptoms ng diabetes? Alam nyo na yan. Pero nire-repeat pa rin namin. Pero, we want to go deeper. We want to go deep into the heart of the healthcare here in the Philippines, which is the patient. Or who is the patient? Diba? So yun. Let's go to our very first episode. The very first episode was entitled, was titled, Pagpag. Tungkol ito sa isang lugar sa Tondo na kung tawagin ay Happy Land. Tambakan yan ng basura at yung kabuhayan ng mga tao doon ay yung pangangalakal. Dahil sa hirap ng buhay, napipilitan silang kumain ng pagpag o yung mga tira-tirang karne sa mga fast food restaurant tapos niluluto ulit nila yun. Very memorable sa akin tong episode na to kasi nakita ko yung mismong ginagawa nila o yung mismong paggawa nila nung pagpag, no, mula dun sa kalakal na yan So doon sa pinuntahan namin, meron ng mga ahente na nagkukuha o kumukuha na noong mga pagpag mismo sa mga restaurants sa madaling araw, and then ibibigay yan ngayon doon sa mga nagtitinda ng pagpag, no? Ang problema, ang daming kasing mga pagkain na kasama doon, magkakasama doon. Pero syempre, hindi mo naman alam kung yung kumagat ba doon ay may sakit, kung yung kumagat ba doon ay may nana ba yung bibig nila. So, hindi mo alam So, sabi nila, wala naman doon nagkakasakit. Pero kahit pa sa ganoon, napansin ko rin na parang ang hirap ng mga buhay din ng mga mahihirap nating kababayan. It was an eye-opener for me. Kasi ako na hindi naman sa sinasabi kong mariwasa yung buhay ko, pero it was an eye-opener for me as a doctor
na may mga kababayan tayong ganito na kung pe-prescribean mo ng gamot, malamang sa malamang hindi nila mabibili. Kasi ganun yung buhay nila. Kahit sabihin natin na kumain ng healthy, ganyan, pero ito lang yung kaya nila eh. So ano yung pwede natin gawin para sa kanila? Trabaho? Ibsa ng poverty? Alisin sila doon sa lugar na yon at bigyan sila ng mas magandang lugar na mapapagtrabahuhan nila? Mapaglalagyan natin ng community gardens? Parang sa ganun ay mas healthy yung pagkain nila? Diba? Ang dami natin talaga pwede sanang magawa. I think kung magiging maayos lamang yung paggamit din natin ng resources natin. Sinasabi ng mga otoridad na kapag ka 60 pesos yung budget mo sa pagkain, okay ka na. Pero isa sa mga nakita natin dito sa episode na to na parang hindi ganoon eh. 'Di ba? Ang daming mga hindi nakakakain ng tama pa rin. Ito ring very memorable din sa akin to kasi isinali namin siya sa Bantog Awards ng DOST. Very memorable. Bakit? Kasi isinali namin siya pero hindi naman kasi siya pang science and technology. Pero sa dami ng nag-submit ng mga news outfits sa Bantog Awards ng DOST, nakasama kami as nominee. Diba? So, and it was a surreal experience for me as well na mapaluklok or mapasama doon sa mga batikan na doon sa journalism. Kasi hindi naman po ako talaga journalist. I am a doctor. I just happen to be with the media kasi madalas na ako na-i-interview. At napunta lang din talaga ako dito kasi parang out of nowhere, bigla nila ako lumabas sa inyo, di ba? So yan, very, very memorable sa akin itong pagpag. Kasi ito actually ay kumbaga parang katuparan ng pangarap ko na makapunta sa isang immersive na lugar or makagawa ng isang immersive na documentary bilang isang doktor na makikita natin yung hopes, yung struggles, yung fears ng ating mga pasyente. Kasi minsan, hindi natin alam kung bakit hindi sila nakakapagpagamot. So may mga tao pala na ganito yung kanilang karanasan. Isa rin sa mga memorable na episodes para sa akin ay yung second episode namin tungkol sa upper respiratory disease. Sa episode na yun, nakilala ko si Mang James, isang barangay tanod, meron siyang asthma. Nung nakakwentuhan namin siya, okay naman siya at masigla. Pero after ilang days, nabalitaan namin na namatay siya nung mismong araw na nakausap namin siya. After nakausap ng staff namin, after namin siya nakausap, namatay siya dahil sa asthma. So ibig sabihin, yung asthma, talagang merong mga tao na namamatay talaga dito. So pagbibigay din ito ng kaalaman sa atin na nakamamatay talaga to at hindi to dapat binabaliwala. Dapat siniseryoso ang sakit na asthma. Kasama rin ito, no, very memorable din kasi sa akin tong second episode kasi alam nyo, ako bilang doktor, naniniwala pa rin kasi ako sa mga supernaturals, no? Alam niyo yung bate or yung balis, no? Nagsushoot ako niyan and then biglang okay naman ako at tapos nakipag-usap ako sa mga followers natin doon sa isang area kung saan ako nag-shoot niyan. And then you know what? After kung makipag-usap doon sa isang matanda doon, para kung sumakit yung tiyan ko pero hindi naman ako nadudumi, hindi naman ako nasusuka. Nasusuka-suka ako pero hindi ako masuka. Uminom na ako ng gamot sa migraine, uminom na ako ng gamot sa pagsusuka, uminom na ako ng gamot sa sakit ng tiyan, hindi nawawala. So sabi ng mga staff namin, nina Susan, nina Jigs, Dok, baka nabati ka or baka nabalis ka or baka nausog ka. So comment down below, naniniwala ba kayo sa usog? Kasi ako bilang doktor, naniniwala ako kasi ilang beses na ako nauusog talaga. O sabi nga nila, usugin ako. So, very, very memorable sa akin itong second episode na to. Kasi parang, oo, nagdo-document ako ng sakit na mga kilala ko by the book. However, meron pa rin talagang mga sakit na ako mismo na-experience ko. No? Yun yung nabalis ka, nabati ka, ganyan. Na wala sa libro, pero nangyayari. After na shoot namin, umuwi ako agad ng Batangas. Nagpatawag ako ng magtatawas. At sabi nga, nabati nga daw ako. So nangyari, inayos ako nung isang, basically, nagpagamot ako sa isang tawag ba doon, albularyo? Parang ganyan. At sabi nga, nabati nga daw ako. So again, very, very, very memorable po itong second episode na to. Actually, marami pang memorable na episodes. Pero kasi, siguro, i-breakdown natin ito sa mga susunod pa na mga podcast kasi syempre ayoko naman na maging super
long and tiring itong episode na to for you to hear or to listen to. So we'll pause for a very short break. Magbabalik po ang Doctor's Notes, the podcast. Enjoy life's natural goodness and celebrate health and wellness with organic acai, Brazil's superfood that is packed with loads of antioxidants, vitamins, and minerals. Take it all in and feel a stronger body. With organic acai, our immune system is our strongest line of defense against viruses and infections. Fortify it with a healthy lifestyle and the most reliable superfood, organic acai. It's not just a drink, it's a lifestyle. And we're back on the show. Pinag-uusapan pa rin po natin yung show ko sa 1PH na Doctor Next Door. We are currently on season break. Binabalikan ko lamang po yung ilang mga memorable episodes from our first season. So isa pang memorable na episode dito sa akin ay yung July 27 episode namin tungkol sa dalawang mukha ng malnutrition. Binisita namin yung dalawang pamilya sa Delpan. Isang depressed na area sa Manila and then malnourished yung mga bata. Ilan yung anak nila? 4. No? Yung isa doon, yung isang pamilya doon, 4 yung anak niya. 4 o 5. Tapos yung isa naman, 3. Tapos meron pang sanggol. Ang daming pagkakataon na ibinibigay sa atin ng gobyerno na magkaroon ng family planning. Pero I don't know, bakit hindi na ma-maximize ito ng ating mga kababayan? Yung family planning, malaki yung may tutulong nito para nang sa ganun hindi lumobo yung populasyon natin at hindi rin mahirapan yung mga magulang na i-raise yung mga anak nila. Siyempre, kapag ka nabuntis ka na, nakabuntis ka na, wala na, there's no going back. Ano na yan parang hindi yan, ito yung sinasabi nga nila na hindi yan parang kanin, na kapag ka napasok ka, iluluwa mo. Hindi mo naman mailuluwa yung bata. Diba? Kung tutusin, kung sino pa yung mga mahihirap, sila pa yung mga marami yung anak, sila pa yung walang makain. Ang sakit lang tingnan din na parang yung mga bata, no, malnourished, sobrang stunted, ang liliit talaga nila, ang ninipis nila. Very prone yan sa pagkakaroon ng mga communicable diseases, ng mga sakit na katulad ng infections, sipon, ubo, pneumonia. Very common yan kapag malnourished tayo. So, ang natutunan ko dito sa episode na to, magkaroon din sana siguro tayo ng pagtanaw ng totoo sa family planning. Sana magkaroon pa ng tamang drive na magkaroon talaga ng family planning. Kasi hindi maganda na lumulobo yung populasyon natin pero anong nangyayari? Nagkakaroon ng malnutrition. No? Isa pang mukha ng malnutrition, ito yung sinasabi natin that there is actually triple burden of malnutrition. Another one, so yung tinalakay natin kanina is yung tungkol sa malnutrition na undernourished yung bata o yung mga bata. And then, yung isa naman, overnourished. Ito, no, lagi siya sabi na kapag ka overnourished ka, it is because of your eating habits. It is also because of your sedentary lifestyle. Pero yung nangyari doon sa case study namin doon, may mas higit pa na pinagmumulan. Something about the family, something about doon sa pinagdaanan niya, sa buhay niya, na nakaapekto sa pagkakaroon niya nitong tinatawag na malnutrition, which is overnutrition. So meron tayong dalawa na klase ng malnutrition na mainly, sabi nga nila, yung iyong undernutrition and overnutrition. Pero meron pa tayong isa pa, yung tinatawag na micronutrient deficiency. Itong micronutrient deficiency po, no, sapagkat itong mga vitamins and minerals, kapag kakulang yan, hindi rin masyadong nagagamit ng ating mga katawan yung energy na nakukuha natin from the food that we eat. Pinakamainam, meron pa rin po kayong vitamins and minerals na nakukuha mula sa mga pagkain ninyo. At dahil bagsak ang kalidad ng kinakain, lalo na ng mga kababayan nating mahihirap. Say for example, sa Delpan, nakita natin ilan silang maghahati doon sa kakaunti na ulam. Wala talagang doubt na magkakaroon talaga ng malnutrition tayo dito. Isa pang makikita nyo doon sa episode na yon, yung isang family, minsan toyo na lang ang iniuulam nila. Oo, minsan masarap naman mag-ulam din ng toyo, pero para sa kanila, yung toyo na inuulam nila, yun na lang kasi yung kaya nilang i-afford. Wala ba talaga silang magawa dahil walang trabaho? Ang medyo nakakainis lang dito, bakit hindi humanap ng mas maayos na trabaho, 'di ba? Pero ano ba yung oportunidad na mayroon sila sa pagkakataon na yun? Ano yung oportunidad kaya na mayroon doon sa
para doon sa asawang lalaki. Sabi ng isang nakausap namin, kasi minsan lang dumating yung barko. Pero ang tanong, gumagawa ba tayo ng paraan para magkaroon ng iba pang trabaho na hindi lamang tayo nag-iintay ng pagdating ng barko para magkaroon ng trabaho? Diba? We have to think twice or thrice pa rin eh. And bakit anak tayo ng anak? Sabi nga doon sa comment section ng isang snippet ko dito na meron ngayon na around 500,000 views sa Facebook. Bakit anak ng anak? Ano nangyari? Diba? Ganyan. Ang NEDA nagsabi na kapag 64 pesos and up yung budget mo, okay ka na. Pero sa katotohanan, hindi po talaga eh. Medyo malabo yun. Kasi kapag titingnan mo sa isang kain, 21 pesos. Kung ikaw ay nag-aaral nga naman, anong klaseng nutrisyon ang meron ka sa utak mo kung sa 21 pesos? Mahirap talaga. Oo, minsan po pwede talaga na masabi natin na pwede mo naman diskartehan yan, ganyan-ganyan. Pero it's not always the case eh. Kung nagmamadali ka, kung ikaw ay mayroong trabaho pang kailangan gawin, mahirap mo masabi na ito nakita ko lang dito sa documentary namin dito. Mahirap mo masabi na ganito. Mahirap masabi na kaya mo talaga pagkasahin yun. Kasi kung ikaw ay mayroong pinapakain ng mga bata, meron kang asawa, meron kang mga iba pang mga anak, mahirap pagkasahin yung 60 pesos. Mahirap pagkasahin yung 64 pesos. Pinakita rin namin sa doon sa episode ng obesity and malnutrition na yung pagmamahal din ng mga kapitbahay ng mga mag-anak, no, parang closely knit pa rin sila kahit ang hirap na ng buhay nila. For me, parang nakita ko yun na ganun ka-close yung family. Nagtutulungan naman sila, pero bakit hindi pa rin sumasapat yung kinikita nila? May it be because of their choices sa food, may it be because of their choices sa pagpapamilya, no? Or dahil din ba sa kakulangan ng oportunidad? 'Di ba? Yun. Isa pang nakakaantig din na episode namin noong August 10, no, ay tungkol sa HIV or AIDS. We told the story of Dwin Dwin, who was a victim of rape when he was 9 years old. Again, si Dwin Dwin ay lalaki. He was raped at the age of 9. Yung isa sa 2 taong gumawa ng krimen was HIV positive and intentionally infected him with the virus. Di ba parang ang sick lang or ang labo na yung isang tao na infected ng virus manghahawa ng iba. Noong in-interview ko si Dwin Dwin, ang naalala ko ang tatag niya. Sa sobrang tatag niya na actually mabubulaklak na ngayon sagot niya eh. Pero kahit pa ganun, kahit pa parang plakado yung sagot niya, parang ako yung naluluha. Pero hindi nyo lang nakita doon kasi ang galing kasi ni Direk eh. Hindi nyo lang nakita doon sa show na nangingilid din yung luha ko. Doon, isipin mo, no, 9 years old na lalaki, ni-rape ng isa pang lalaki din. Dahil nga na-infect siya ng virus or na-infect siya ng HIV. At yung HIV, nakuha ng rape doon sa asawa niya na nangaliwa sa kanya. Diba ang labo? Grabe no? Ang laki nung pinuntahan, ang dami nung pinuntahan na yung isang babae na nangangaliwa, nagkaroon ng HIV, tapos syempre nagkakaroon ng contact yung mag-asawa talaga, yung totoong mag-asawa. Tapos nalaman ng asawa na HIV positive pala yung babae. Tapos ito naman, si asawang ito, nang rape ng isang batang walang kamuwang-muwang. At itong batang to, nagbabakasyon lang dito sa Pilipinas kasi meron siyang Indonesian father, tapos yung mother niya Filipina. Nagbabakasyon lang dito, nagpa-party lang, ganyan. Tapos ito, re-rapin mo. Nak ng pating, di ba? Parang sobrang sick nung nangyari kay Dwin Dwin. Pinakita niya rin sa amin yung mga sugat niya. Gusto pa siyang patayin nun. Nung time na yun. Ang lala nun, di ba? Parang gusto siyang patayin nung gumawa nun sa kanya. Nung time na ginahasa siya. Pero na-survive niya. And right now, si Dwin Dwin ay isa sa mga advocates ng sexual health, ng HIV. At he's doing good. Kumbaga parang merong turnaround pa rin.
no? Meron turnaround pa rin sa buhay niya. Diba? Parang ganun. At sabi niya, napatawad na rin daw niya yung mga gumawa nito sa kanya. That's why, natutunan ko sa episode na to na to forgive is to forgive talaga eh. Kung talagang magpapatawad ka, mapapatawad mo talaga yung tao. Eh, siya nga eh. Almost patayin siya. Nirape pa siya. Inapatawad na yung tao. Diba? So if you find it in your heart to forgive someone, I think you will forgive that someone. Diba? Yun lang. And of course, isa pa sa mga episodes na special sa akin ay yung season finale namin. And we would usually shoot around Metro Manila lang kasi naman talaga and the neighboring provinces. Pero for this episode, it is special or it was special kasi pumunta kami sa isang isla sa Quezon Province. Yung Cagbalete Island. Isa siyang geographically isolated and disadvantaged area. Ang kwento nito, pumunta kami dyan kasi this was just a contingency. Kasi talaga pupunta namin is sa Buena Vista kung saan ganoon din. Gida rin siya. Yung kaibigan ko kasing doktor nandun pero hindi yata nagkaroon ng okay na logistics doon. So napunta kami sa Mauban, Quezon. So Quezon Province pa rin. Yung episode na to, it was very memorable kasi alam mo yun, no, we started with an episode na kahirapan sa Metro Manila. Tapos pumunta kami na yung isang lugar sa Pilipinas na isla, ang ganda ng isla. Ganda ng island, white sand, ganyan, parang beachfront, ganyan. Pero may mga sakit pa rin yung mga tao nakatira doon. Sabi nga nung isang BHW doon, o actually BNS, na marami pa ring malnutrition cases doon. Kasi ano ba naman yung makukuha nila din minsang pagkain? Minsan wala ring gulay, wala ring prutas, no? Minsan processed food din yung nakakain nila. That's why tumataas din yung kaso ng hypertension, tumataas pa rin yung kaso ng diabetes. So ibig sabihin kahit nasa beachfront ka, kahit nasa probinsya ka, pwede ka pa rin magkaroon ng sakit ng mga lifestyle related. And then meron doon na mga buntis minsan doon na nanganganak sa isla. Hindi na napupunta o hindi na nakakarating sa mainland. Kung titingnan natin, dapat sa mainland sila manganganak kasi walang ospital sa isla. Nung pumunta kami doon, medyo sira pa yung sea ambulance nila. So, nangyayari, private na lang yung mga boats na ginagamit nila going to the mainland kapag kailangan nila. Nag-conduct din kami doon ng medical mission. May isang teleconsult company, yung MWell, na tumulong sa amin doon. And then what we did, no, habang nagko-consult yung MWell, parang dumadami pa rin yung tao. So ako mismo, nag-consult na rin ako doon. Hindi naman siya part ng plano at hindi siya sa pagbubuhat ng bangko. Pero kasi minsan, no, iba pa rin talagang human touch. Oo, nagbigay kami ng augmentation ng healthcare kasi 4 lang yung doctor serving around 73,000 na katao, no? Pero magagawa mo ba yun ng lahat? Diba hindi? So nag-augment kami doon, pero mukhang kulang pa rin yung augmentation namin. So ako na mismo, tumulong na rin tayo doon. It was a very fulfilling season for all of us at Dr. Nextdoor, and I would like to thank all the people who supported our show, watched our episodes. Sana po ay nakatulong kami at naimulat namin ng inyong mga mata sa mga isyong pangkalusugan. And of course, maraming salamat din sa aking mga kasamahan sa team. Actually, yung ilan sa mga nag-edit ng or kasama ko sa pagbuo nitong podcast na to, sila rin yung kasama ko sa Dr. Nextdoor. Yan, editor natin, si Jessie, yan si Bianca, si F, yung aking executive producer, si Meg Luna, na ngayon ay straight na yata yung buhok. Si Direk Ben, no, nakasama natin sa halos lahat ng episodes. Si Bernard, si Puy, si Susan, si Lalaine, no, si Becar, yan. Si Dwayne na driver natin, si Leo, si Ron, yan. At lahat ng nakasama namin, si CJ pati, ang ating graphics designer. Lahat na nakasama natin pati dito sa show na to. Maraming salamat po. Sana ay may natutunan po kayo sa munti nating binabahagi. And of course, I would like to plug our second season. May second season po tayo agad. So ngayon,
it is time for us to answer your questions dito po sa Ask Doc Dex. Una, sabi, Doc, good morning. Bawal ba sa may bukol ang manok o itlog? Actually, tatanong talaga sa akin to pero hindi po bawal ang manok at itlog unless you have allergies. No, kahit pa po anong manok yan, kahit pa po anong itlog yan, pwede nyo pong kainin yan kahit may bukol po kayo. Okay. Next, Doc, good morning po. Yan, good morning pa rin daw. No? Good morning po, September 23, 2023. My A1C is 7.9. Last May 29, 2024, nagpa-A1C po ulit ako, 6.3. Continuous po ang exercise ko at gym, walking, pero one time nakatikim po ako ng chocolates and rice. Possible po ba na tumaas ulit ang sugar ko? Okay, sige, ganito yan. Kahit po kumain kayo ng asukal ninyo, asukal ng tsokolate at ng kanin, hindi naman agad-agad mag-i-increase yung A1C po ninyo. Yung A1C po kasi ninyo ay control ng last 3 months ninyo or reflection siya ng control ninyo for the last 3 months. Pero hindi ibig sabihin na kunyari kumain kayo ng tsokolate, kumain kayo ng rice, tataas agad yung asukal nyo. Pwede momentarily tumaas yan, pero minimal lang naman yung effect dapat, no? Or hindi naman agad-agad na mag-hyperglycemia ka, magkakaroon ka na agad ng komplikasyon agad-agad ulit. So, ang suggestion natin, pwede naman po mag-cheat day, pero after that cheat day or after that cheat meal, go back, no, sa inyo pong usual na diet. Gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes, lean proteins, at iwasan ang mga processed foods. Yun. Next question natin. Doc, 90/60 po ang blood pressure ko. Ano pong magandang kainin or inumin na gamot? Sige, kapag ka 90/60, normal po yung blood pressure ninyo. So, whatever doing right now na nagpapanormal ng blood pressure niyo or sa tingin niyo nagpapanormal ng blood pressure ninyo, ituloy niyo lang po, no? So, eat more plants, no? Eat more fiber para makatulong po sa pagpapababa ng inyong blood pressure and even your blood cholesterol. This portion is brought to you by Organic California. At ayun, maraming salamat po for listening to our 6th episode. Follow me on my social media channels, Dr. Dex Macalintal on TikTok, on Facebook, and on YouTube, and Dex Macalintal on Instagram. Follow us on Spotify and rate us 5 stars, please, lalo na if you're having a good time here and if you're getting more value with our content. Again, I am Dr. Dex Macalintal. Till the next episode of Dr. Stokes.